alam po natin kung anong assignment. Yun po ay Psalms 5, Psalms 5, 1 to 5. So, ano po ba dapat yung nalagay dun sa ating teksto? Yun po ay tungkol sa pananalangin. Kung ano po yung, sabi nga po sa chapter 1, sa chapter 5 verse 1, "Painggan mo, Yahweh, ang aking pagdaig. Ang aking panagoy siyang bigyang pansin. Upang ating Diyos at Hari karayang ipakinggan sapagkat sa iyo lang ako nananawagan." So, when we pray, the Lord listens to our prayers. So, sabi nga po, dahil ang Panginoon nga po mabuti, at alam po natin lahat yun, na ang Panginoon po, sa lahat po natin mga idinutulog sa Kanya, siya po yung nakikinig. At napag-aralan po natin ito na ang Panginoon po ay hindi po siya sumasagot ng hindi. Ilang beses po natin ito natatakal po sa ating Bible study, sa ating pong mga sermon po. Ang Panginoon po ay sadya pong nandiyan po para po tayo pakinggan sa mga ating mga hinihiling. At sa ating mga karaingan, sa ating pong pasalamat yan. At ang Panginoon po, dahil po siya po ay omniscient at omnipresent at omnipotent, alam po ng Panginoon kung ano po, bago pa natin sabihin, yung ating mga hinihiling sa Kanya. So sabi nga po sa Psalms 9:10, "The Lord is a refuge for the oppressed, stronghold in the times of trouble. Those who know your name will trust in you, Lord. Have never forsaken those who seek you. Yan." So yun po, nakalagay po sa yun yan, nakalagay nga doon sa binasa ko na ang Panginoon po ay will never forsake yung kung sino pong nananalig sa Kanya. So, yun po dapat yung ating po panalangin, hindi po basta tayo nananalangin ng mga panalangin na, "Ay, Ama namin yan." Hindi po, dahil po ito may reverence din naman. Dahil po yung kinikilala po natin ang Panginoon, ay ang Panginoon. So, when we pray, we should expect and trust in the Lord that the Lord heard our prayers. So, dapat po, ina-expect natin at tayo naniniwala, nananalig tayo ng Panginoon ay napakinggan niya yung ating ang ating panalangin. Hindi po basta yung nananalangin tayo sa hangin. Hindi po ganoon. Ang Panginoon po, dahil po alam na natin, inaangkin natin na ang Panginoon napakinggan tayo sa ating panalangin, alam po natin, expect na natin na siya sasagot. At dahil po sa ating pinapakit ang ganong pong yung virtue sa ating sarili, napapatunayan po natin sa ating sarili na tayo may faith sa ating Panginoon, na tayo pinananalig. Sabi nga po, yung po example po nun, di ba, si Jonah po, sa tiyan pa po ng isda na langit, which nung una po, di ba tumakbo pa siya, nawala siya ng faith, siya yung nagtago pa sa Panginoon. Pero in the end po, dahil na po sa kapito ng panahon, nung po siya nilulun ng isda, siya nanalangin, dinilig po ng Panginoon ang kanyang panalangin. So, nagkasugat-sugat na, namatay ng pamilya, naghirap, kung ano nang kamalasa inabot. Pero, sa kanyang panalangin, dinilig siya ng Panginoon, mas pinagbuti ng Panginoon ng kanyang buhay. At sabi nga po sa Psalm 62, verse 1 to 2, "My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock and my salvation. He is my fortress. I will never be shaken." So sa ating pong faith, dapat hindi po tayo hindi po tayo napapakinaan ng loob. Dapat po, ang prayers po natin, kung tayo nagpa-practice po ng prayer sa Panginoon, magpata po tayo ng faith. Hindi po basta tayo sabi ko kanina, nananangin sa amin. Ayun po, number 3, we must strive to do what is right in front of the Lord. So, sinasabi nga po sa chapter 5 at verse 4 to 5 ng Psalms. "Ikaw ang Diyos na di nalulugod sa kasamaan. Mga maling gawa hindi mo pinapayagan. Ang mga palalay hindi makatatagal sa iyong harapan. Mga gumagawa ng masama hindi iyong kinasusuklaman." So, nalimutan ko na sabihin kanina sa una, yung chapter 3. Sa kinaumagaan, "O Yahweh, dinig ko yung dinggin." At sa pagsikat ng araw, tuloy may hihintayin. So, nalimutan ko na sabihin. So, yun po, we must strive to do what is right in front of the Lord. So, nakagaling mo po sa Bible, napakadami na pong teksto dito na nagsasabi po kung ano po yung mga kinamumuhay ng Diyos sa mga gawa ng tao. So, hindi na po natin babagitin isa-isa, napakarami. Pero, dapat po, bilang tao, bilang po tayo, nature po natin ang magkasala, hindi po tayo dapat gagawin doon, dapat po tayo gumagawa ng mga bagay na kalugod-lugod na masarapan ng Panginoon.
So ito pa nga po, may isa pa pong verse dito sa Malakay 4:10, yung paborito ng lahat, ang pagbibigay ng tithes. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have enough room for it. So, yun. So, ito po, in-encourage ko tayo ng Panginoon. So, kapag nagtapat ka sa akin, magtatapat ako sa inyo. Sasabi po, malinaw po na kung tayo po sa ating po pananalangin, when we pray, at kung mga bagay po ito ating po nagagawa, 100% po talagang tutugon pa po, may gito po sa 100%. Kasi po, kung sinubok po tayo ng Panginoon sa ganito pong larangan, ng pagkakaroon po ng faith, at tayo ito po natin nagagawa, at napapagyaman po sa ating buhay, 100% po talagang tutugon po ang Panginoon. At sinabi nga po, test me in this. So, test po tayo pa, hinahamon po tayo pa para tayo magtapat.